Red horse? May malaking red horse dito. Ayun o. Tara, dyan nga tayo daan. Astig, may malaking red horse. So ayun mga pus, kamusta? Lawrence Motovlog here. Gamit natin ngayon si MIUI. Syempre ito yung gamit natin kasi nasabi natin yung last nating video na ito muna yung ating gagamitin. Syempre after ilang months, di ba? 4 months, nakakapanibagong gamitin. Malakas pa rin siya. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Mag-i-stroll lang tayo tapos pag-usapan natin itong MIUI. Ba't siya na tenga ng 4 months? Bakit nga ba gustong gusto ko tong MIUI na to, no? Sa hindi naman ako bias mga pus, sasabihin ko na kasi MIUI user ako, di ba? Kaya lang naman kasi na gustong gusto ko tong MIUI, lalo sa mga long ride, di ba? Mostly dun sa mga ride namin is nakikita nyo gamit ko is si MIUI. Yung gusto ko lang dito kay MIUI yung kanyang riding position. Number 1 yan. Tapos tipid sa gas kasi nga pure stock pa siya. Tapos sa mga bankingan, yan, gusto ko din si MIUI kasi maliit siya, magaan, parang Mio Sporty. Sa madali siyang iliko, madali siyang i-counter steer, di ba? Kahit sabihin nating scooter siya, eh naka-counter steer natin kasi yung position niya is parang sports bike. Hindi naman, parang yung kanyang manubela kasi parang sports bike din siya. Kasi sa akin lang, kasi yung NMAX natin is masyadong upright position. Ito parang nakaganyan ka eh. Ano bang meaning yan? Ready to attack, parang ganon. Kaya hindi nyo nagustuhan ko dito. Hindi ko naman pinaglalaban na perfect si MIUI, pero for me naman, syempre Yamaha na yan eh. Mura yung pyesa, yung maintenance sobrang mura. Oh, di ba? Eh yung ibang brand like Honda Click, hindi ko naman sinisira si Honda Click kasi pangarap ko din siya, pero parang dito muna tayo kay MIUI kasi wala pa naman siyang sira eh. Yung model nito is 2015. Ito yung mga first gen na MIUI. Kita nyo hanggang ngayon all goods pa rin siya. Ba't pa ako magpapalit ng motor kung pwede pa naman to, diba? Never siyang na top overhaul. Ano bang ginawa natin dito? Na-tune up lang to at ako nag-tune up. Madali lang naman mag-tune up mga pus, basta may proper tools ka. At yung natakbo ng ating MIUI is 89,596 Odo. Grabe ang tanda na nyo. Grabe ang tanda na yan, di ba? Pero kita nyo naman mga pus, all goods pa rin siya hanggang ngayon. Syempre ako na din nag-aayos dito kung may sira siya. At yung kanyang proper maintenance. At yung pinaka gusto ko dito sa Yamaha, yung kanyang belt. Yung fan belt niya, ang mura mga pus, sobra. Kahit every 5 months kayo magpalit ng belt dito kasi 500 to 600 pesos lang ang original na ano to, 2DP yata to, nakalimutan na, 2PH parang ganon. Basta yung belt ng MIUI, ilaban mo naman siya sa Honda na 1.3 or 1.5 kung di ako nagkakamali. Genuine din yon. Eh yung genuine lang ng Yamaha MIUI natin is 500 to 600 sa kasa pa. Kaya dun pa lang mga pus, mag-isip na kayo, panalo to, di ba? Pero yung downside naman for me, lagi ko tong sinasabi sa mga vlog ko, kahit yung Yamaha R3, yung NMAX, yung Aerox, ano pa bang mga natry nating Yamaha Gravis, Sniper 150, Sniper 155, yung basta yung mga natry kong Yamaha, lahat ng brand. Yung pinaka ayoko lang is yung kanilang shocks, my god. Mapaharap o likod, ang tagtag, grabe. Siguro signature na talaga ng Yamaha yun.
Kahit ngayong R3 nila eh, ang tagtag ng likod, kung di naman sa likod, sa harap, nagbo-bottom out siya. Kasi tayo mga boss, mahilig tayo mag banking, kaya napapansin natin nagbo-bottom out yung shocks nila. Pero sa Honda Click, syempre advantage nila yon, kasi Showa yung front at rear nila, kaya advantage talaga ng Honda Click yon. Atin mga post na stock ng 4 months to sa video natin kahapon. Na-stock to ng 4 months, napaandar pa natin. Pero yun lang, yung ginawa ko is linis lang ng sidings, kasi tumutunog na yung kanyang bearing. Sa torque drive, natuyuan na rin, tumigas na. Tapos yung kanyang tambutso, etc. Yung compartment nito is masyadong maliit. Pangsaktuhan lang, ganun yung compartment nito. Hindi ko naman sinasabi na hindi siya useful, pero kahit pa paano, mga handbag, mga impact wrench, pwede mong ilagay. Tapos nasira pala yung susian nito. Syempre matagal na, tinan nyo. Di ba? Nahuhugot pa yan. Andito yung kanyang switch, nilagay ko dito. Papupuan lang yan. Sana wag yung nakawin kung makita nyo to sa daan, or nakapark sa daan. Ginagawa lang natin ngayon is medyo winawat-wat natin. Siyempre matagal lang hindi nagamit di ba? Para kahit pa paano, naglulubricant sa loob, nakakaskasan yung oil, tapos yung gasolina na panis na maubos. Inuubos ko na lang kasi full tank tayo mamaya, para everyday use na naman natin to lagi na lang sa NMAX. Saka hindi na masyadong comfy to, kasi yung ginawa ko sa likod sa upuan natin is pinatabasan ko, ginawa kong semi flat seat. Malaki yung pagsisisi ko doon, di ko na lang sana ginawa. Pero wala na nangyari na. Maghahanap na lang tayo ng second hand na stock seat, kasi mura lang naman sa second hand. Sabihin na natin mga 800 may mamakuha ka na. Ganon kadaming pyesa si Yamaha Mio, Lods. Grabe, ganda ng panahon ngayon Lagi kayang umuulan dito sa La Union ngayon. Ay, hindi pala ngayon, last week. Buti ngayon wala nang ulan kapag vlog na tayo kahit pa paano. Ay, grabe yung panahon ngayon talaga. Parang babae lang hindi maintindihan ba. Ay, ang hirap ubusin ng gasolina ng Mio. Ay, gusto ko nang umuwi, pero ang hirap ubusin yung gas ng Mio ay natin sa sobrang tipid. Grabe. Saan pa kaya tayo pupunta? Isipin nyo yun mga pus, after 4 months, kahapon at ngayon lang natin to nagamit. Gumagana naman lahat yung charging niya gumagana, kasi na-charge niya tong kulay green natin. Ay, hindi, full charge na. Gumagana lahat, flasher, left and right gumagana, up and low gumagana, mini driving light gumagana, brake light sa likod, chinek ko kanina, gumagana pa. Tapos yung kanyang preno malakas pa rin hanggang ngayon. Ang mura ng gas. Ang mura ng gas ngayon mga pus, 50 pesos unleaded, totoo. Medyo palyado lang siya ngayon, pansin ko. Meron yung time na humahagok siya, para siyang nakukulangan ng hangin. Pero alam ko na yung suspect doon, yung kanyang gas panis na syempre. Kaya nga inuubos natin ngayon